nandito ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. We thank God, hallelujah, dahil si Lord totoo siya sa kanyang pangako. Amen, hallelujah. Dahil yun yung pangako ng Diyos sa atin na yung kanyang presensya ay mamamalagi sa atin. Hallelujah. And that is the presence of the Holy Spirit. At ang sabi po ng Panginoon, nung bago po siya umalis sa lupa, ay sabi niya, I will give you another comforter. Hallelujah. At yan po si Holy Spirit sa buhay po natin, na nagbibigay comfort sa bawat isa po sa atin. At ang sabi ng Panginoong Yesus, na tinitiyak niya na kahit kailan hindi niya tayo iiwan. The Holy Spirit will remain in us. Amen. Hallelujah. Yan kasi yung assurance natin na mga mananampalataya na tayo po, sabi po ni Paul, ay mga totoong anak ng Diyos. See? Hallelujah. God has given us this witness in our spirit, sabi niya. And that is the Holy Spirit. Sabi niya doon na siya yung nagpapatotoo na tayo yung mga anak ng Diyos. See? Kaya sa atin po, sa totoo lang mga kapatid, when you have that a right relationship with the Lord, you know for sure, alam mo sa buhay mo, hallelujah, na may kaligtasan ka. Hallelujah. Kaya pasalamatan po natin. Pwede bang palakpakan po natin muli ang Diyos? Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We give you praise, oh God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Lord, you promise us in your word, oh God, in the book of Isaiah, Lord, you said, come, those who are thirsty, drink. Those who are hungry. Hallelujah. Lord, you said in your word, oh God, we will buy without money, because it is freely given unto us, Lord. Yes, Lord God, today, Lord, we come before you, Lord. Hallelujah. And we just acknowledge, oh God, in our life, Lord, na sa umagang ito, we are thirsty for your presence, oh God. We are hungry, Lord God, for your presence, Lord. Oh God. You said, Lord, in your word, come and drink freely from that fountain of life. And God, this morning, Lord, you can see our hearts, Lord. Nakikita mo ang puso namin, Panginoon, na uuhaw kami sa iyong presensya. Hayaan mo, Panginoon, oh God, na yung mga kauhawan na yan, God, fill it up today, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God. Yes, Lord, dahil ayaw namin, Panginoon, oh God, na manatili kami sa isang kalalagayan ng buhay namin, Panginoon, oh God, na kami nawawalan ng pag-asa, Panginoon, sa bawat araw. God, today, Lord, hallelujah, thank you so much, Lord, because we just believe, Lord, your presence is truly enough, Lord, to feel that emptiness, Lord God, that is inside of us, Lord. God, we ask continually for your presence, Lord, just as you promise us that your Holy Spirit will remain in us, Lord. Remain in this place, Lord God. Hallelujah. There is no part, oh God, of this room, Lord, na kung saan, Panginoong Diyos, hindi ka mararamdaman, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Lord, naniniwala kami, Panginoon, you can fill this room right now, Lord, with your very presence, Lord. Oh God, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. And Father, today, Lord, we want to honor, we want to bless your name, oh God. Thank you, Jesus. All the praises, honor, and glory belongs to you, God. For this we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.
Actually, yung mga kasama ko po nung nakaraan na revival night, and we call it actually Hello Friday. Ito pa yung nangyayari every last Friday of the month. And na-share ko po ito doon sa revival night na yan. And gusto ko po na kung saan ibahagi po sa inyo because alam ko this is what we need in this church also. Amen. Hallelujah. Kasi dito makikita po natin na God really works. Hallelujah. In mysterious ways, in a way wherein we can see how God reveal His power inside the church. Amen ba yun? Dito po sa Ephesians, sabi po niya, chapter 4, from verse 1 hanggang sa verse 6 po ito, sabi niya, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Sa umaga pong ito, hallelujah, hindi lamang po ito pumapatungkol sa tawag ng mga pastor, mga manggagawa, pero ito po ay panawagan sa iglesia ng Panginoon. Na si Pablo, alam po natin yan, sabi niya, he called himself as a prisoner of the Lord. Hallelujah. Ikaw, anong klase kang prisoner sa umagang ito? Kasi sometimes, there are people na kung saan they are prisoner of their own selves. Hallelujah. Sino yun? Meron ba kayong kilalang ganoon? Or sometimes, hallelujah, may mga tao, even Christians, that they are prisoners, hallelujah, of their vices. Nakakulong sila sa mga bisyo sa buhay na ito. See, saan ba tayo nakakulong sa umagang itong mga kapatid? Si Paul talagang makikita mo very boldly siya. Hallelujah, pag siya po ay nangangaral kasi he knows himself. That's why ito po yung tao na pag nangangaral, sabi niya many times, nasabi niya sa kanyang salita, follow me as I follow Christ. Hallelujah. Kasi alam niya kung sino yung kanyang sinusundan. Kapatid, sino yung sinusundan mo sa umagang ito? Kasi alam niyo sa totoo lang, in the book of Galatians, si Pablo din ang sumulat po niya na kung saan, anong tawag dito, siya ay nangungusap, nangangaral sa iglesyang ito na sabi niya, doon sa kanyang word, you did run well. Sabi niya, ang ganda ng takbo ng buhay ninyo bilang mananampalataya noong una. Pero sabi niya, who did hinder you in obeying the truth? Hello? Kasi dito po natin makikita, hallelujah, kung sino yung sinusundan natin. Sometimes kasi, meron tayong mga Kristiyano na parang minsan inilalagay natin sa, alam yung pedestal ng buhay din natin. I want to be like him. I want to be like her. Hallelujah. The way she walk. Hallelujah. The way she talks. Diba? The way, hallelujah, na kung saan ang buhay ng taong ito, nabubuhay siya bilang isang Kristiyano. Kasi pag hindi natin kilala kung sino yung sinusundan natin, mga kapatid, baka isang araw, hallelujah, matisod tayo. Amin ba yun? Hallelujah. Kaya napakahalaga na kung saan tinitigdan din natin na ano kayang klaseng pananampalataya yung buhay meron ang taong ito. Kasi napakahalaga po niyan. Kasi yan yung minsan pag nakita mo na parang, anong tawag dito? Parang natisod din siya. Tiyak yan, matitisod ka. Hallelujah. Kaya nga makita natin na kahit ang ating Panginoong Hesus, hallelujah, sabi niya, ituon ninyo ang inyong pananampalataya sa Kanya. Bakit? Hallelujah. Alam natin na si Hesus kahit kailan hindi nagkamali. Kasi hindi natin maiwasan na tayo po ay meron pong mga pagkakamali sa buhay. Sino dito walang pagkakamali? Umuwi na. Di ba? Hallelujah. Kung wala ka ng pagkakamali sa buhay, umuwi ka na.
Hindi sa bahay nyo, umuwi ka na kay Lord, kailangan ka na ni Lord doon. Hallelujah. But we praise God, hallelujah, na alam niyo po ba na kahit minsan may mga pagkakamali tayo sa buhay, yet, itong tandaan po natin, God blesses us. Pinagpapala pa rin tayo ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Si Lord, totoo siya sa kanyang pangako. At kahit kailan hindi, alam niyo, hindi sumusuway si Lord doon sa kanyang pangako. Hallelujah. Yun yung Diyos na kung saan pinaglilingkuran natin sa umagang ito. That's why si Paul sabi niya, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Amen. Hallelujah. God called us. At sa umagang ito, nakikita mo ba ang sarili mo na worthy ka doon sa pagkatawag ng Diyos sa iyo? Hello? Hallelujah. Tinanggap natin, meron tayong tinanggap na kung saan panawagan ang Panginoon. At alam po natin yan na kahit si Lord, sabi niya sa kanyang salita, for the calling of God are without repentance. Hallelujah. Si Lord hindi nagsisisi na tinawag ka niya. Si Lord hindi nagsisisi na kung saan yung buhay niya, inialay niya para sa iyo, para sa atin sa umagang ito. Verse 2, sabi niya, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Verse 3, sabi niya, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope. When you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all in all. Hallelujah. Merong Diyos na kung saan tumawag sa atin. Hindi tatlo yung Diyos na yan. Hallelujah. Iisa lang ang Diyos. Amen. Hallelujah. At yun yung Diyos na yan na tumawag sa atin. Sabi niya, merong iisang katawan, merong isang spirito, just as we are called to one hope. And you were called one Lord, one faith, one baptism. Hallelujah. Kita po yung sinasabi ng may akda po nitong ng libro na ito. Hallelujah, na ito pala makikita natin na nais po ni Pablo, hindi lang si Pablo, nais din ng Diyos. Kasi this is also the prayer of our Lord Jesus Christ. Anong sabi niya doon sa John chapter 17, na kung saan nanalangin ang ating Panginoong Yesus? Sabi niya, ipinanalangin niya, hindi lang yung kanyang mga disipulo, but even for us, na mga iglesia sa panahon natin ngayon. Sa totoo lang mga kapatid, minsan ang church hindi mo alam kung saan pupunta. Minsan nagagawi tayo. Kung alam niyo yung dahil sa nangyayari sa government natin. Hallelujah, minsan nadadala tayo sa politiko. Hallelujah. Pero hindi po yung pong politics ang dapat na kung saan maging hadlang para hindi matuloy yung kalooban ng Diyos na tayo po ay pag-isahin. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama, hallelujah, hinihingi niya na kung saan, make them one as we are one, sabi ng Panginoong Hesus. Hallelujah. And ito po yung pong pag-uusapan po natin sa umagang ito. Sabi niya dyan, unity of the Spirit. Hallelujah. Alam niyo po ba na merong iba't ibang klase ng pagkakaisa? There is what do we call the unity na, hallelujah, itong pagkakaisang ito ay dulot din sa tinatawag po natin na merong mga namumuno sa kanila na pinagkaisa pero iba yung kanilang layunin. Tama o mali? Sa pagkakaisa, merong mga kanya-kanyang layunin. Alam nyo, kahit sa Bible, makikita po natin yan na meron ding mga dahilan kung bakit may mga tao na nagkakaisa. Even sa government po natin, sa politics, alam po natin, meron silang mga kanya-kanyang layunin. Hallelujah. Pero sa umagang ito, ang nais ng Diyos na pagkakaisa na meron, especially in the body of Christ, is this what do we call the unity of the Spirit.
Hallelujah. Sabi niya dito, the church is called for unity. Ephesians chapter 4 verse 3, sabi niya, make every effort. Gawin ninyo lahat ng inyong makakaya, sabi po ni Pablo, to keep the unity of the Spirit. Actually, meron ng binuo ang Diyos, hallelujah, the spirit of unity na meron sa church. Pero kaya nga sinasabi ni Paul, keep the unity of the Spirit. Kasi po napakahalaga po nito, especially in the church. Kasi tignan po ninyo na kapag tayo po ay merong kanya-kanyang agenda dito, wala tayong iisang agenda, mahirap po na kung saan mangyari na mapanatili po natin na kung saan yung tinatawag na kaayusan sa loob ng iglesia. Kung halimbawa, hallelujah, every leaders of this church, meron akong agenda, merong agenda si Madam Nora, may kanya-kanya tayong agenda na kung saan kailangang gawin. Minsan hindi natin matatapos yung agendang yan kung wala tayong pagkakaisa. At dapat pinagtutulungan natin na kung saan, kung anuman ang layunin o kaya anuman ang gagawin sa church na ito, magkaisa po tayo. Gaya ng pamanhikan ni Pablo. Hallelujah. Sabi niya, make every effort. Pwede bang kalabitin mo yung katabi mo na kung saan? Hallelujah. Make every effort. Hallelujah. To keep the unity of the Spirit. Bakit? Hallelujah. Sabi niya, why we need to keep the unity? Genesis chapter 11, alam po natin yung kwento nito. Sabi niya, now the whole world had one language and a common speech. Iisa lang yung lingwahe nung panahon na yan. Kailan yung panahon na yan? Yan yung panahon na kung saan itatayo yung tinatawag na Tower of Babel. Hallelujah. There is one common language. Pag iisa lang yung lingwahe, madaling magkaintindihan. Tama? Hallelujah. That's why it's very important. That's why in the church, ito po yung makita natin na when there is what do we call the language of love, nothing will be impossible. Wala tayong hindi kayang ayusin pag merong tayong lingwahe na iisa na pag-ibig na dumadaloy sa ating puso. Why? Hindi mahirap mahalin ang isang tao kung ang puso mo, hallelujah, ay puno ng pag-ibig mula sa Diyos. Tama po ba yun? Kaya kahit ang ating Panginoon, kaya niyang mahalin kahit sino eh. Hallelujah. Tayo rin po, kaya din natin mahalin. Hallelujah. Kahit sinong tao, kahit yung tao na galit sa'yo, pwede mong mahalin yan, kaya mong mahalin yan. Hallelujah. Bakit? Wala pong imposible pag ang puso natin ay may pag-ibig na mula sa Diyos. These people, makikita natin yan that they have one common speech. Sabi niya, as people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. Ito po yung lugar na kung saan doon itatayo yung Tower of Babel. Ang tao sa panahon na yan, nagkakaintindihan sila. Iisa lang kasi ang lingwahe nila. Sabi nila, they said to each other, come, let's make bricks and bake them thoroughly. They used brick instead of stone and tar for mortar. They said, come. But the Lord, sabi niya dito, came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then, sabi ni Lord, si Lord ito ang nagsasalita. Sabi niya, nung nakita niya yung tao, nagkakaisa sila. Anong sabi ni Lord sa kanya? Nung makita nila ang mga tao ito, nagkakaintindihan, there is no barrier among them. They understood each other. At ang sabi ni Lord, then nothing they plan to do will be impossible for them. Si Lord nga naniwala nung ang tao ay nagkakaisa sila. Sabi ng Panginoon, wala nang imposible sa mga taong ito.
what they wanted to achieve, hallelujah, mangyayari yung bagay na yan kasi nagsasama sila, nagkakaisa sila, nagtutulungan sila. Si Lord nga naniwala eh. Hello? Pero bakit minsan sa loob ng church parang mahirap paniwalaan? Hallelujah, na meron tayong magagawa kung tayo magkakaisa. Hindi lang merong magagawa. Si Lord mismo nagsabi, hindi lang may magagawa ang mga taong ito. Sabi ni Lord, nothing they plan to do will be impossible for them. Can you see the word? Hallelujah, na kung saan sinabi mismo ng Panginoon, nothing they plan to do will be impossible for them. Ibig sabihin, lahat ng gagawin ng mga taong ito, posible na mangyari. Bakit? Nagkakaisa sila. Nagkakaintindihan sila. Hallelujah. Pwede ba sabihin mo dyan sa katabi mo, minsan intindihin mo rin ako. Hallelujah. It's true. Hallelujah. Especially sa mag-asawa. Napakalaga po niyan. Kasi kahit si Apostol Pedro, sabi po niya, husband. Anong sabi niya? Honor your wife. Hindi lang pala yung mga babae ang i-honor nila, yung kanilang mga husband. Sabi niya, honor your wife as a weaker vessel. Why? Sabi kasi ni Pedro, pag hindi mo raw ginawa yon, husband, it will hinder your prayer. Grabe pala, ano? Hallelujah. Minsan mahirap, di ba? Minsan mga lalaki. Hallelujah. Meron ba akong kakampi dito? Di ba? Minsan hindi madali na intindihin sila. Hallelujah. Pero sabi ni Pablo, hallelujah, hindi lang iniintindi, but honor them. Love them. Hallelujah. Because sabi po ni Peter, this might hinder your prayer. Abag, bang klase pala meron. Kayong mga babae, kaya minsan pala hindi sinasagot ni Lord yung prayer kasi may problema yung lalaki. See, hallelujah. It's very important. That's why sabi ni Lord mismo doon sa book of Matthew, di ba? Hallelujah. If two of you agree together, dalawa lang daw ang mag-agree. Hallelujah, may gagawin si Lord sa inyong kalagitnaan. Dalawa lang. Ibig sabihin, hallelujah, that's why napaka-importante pala yung relationship ng mag-asawa. Kasi pag nag-agree yung isa sa panalangin, may nangyayari. Hello? Hallelujah. Dito nga sabi niya, nothing they plan to do will be impossible for them. Kanya nga lang yung pagkakaisa na meron itong mga taong ito, it's for their own ambition. May ambisyon sila. Kaya tandaan po natin yung pagkakaisa na meron sa gobyerno natin na yung iba yung motibo. It's just for their own self-ambition. Hallelujah. Tandaan po natin, kung ang pagkakaisa ay hindi galing sa Diyos, isang araw, hallelujah, mawawala yung pagkakaisang yan. Diyos mismo ang bubuwag. Hallelujah. Kasi nakita ni Lord, hallelujah, sabi niya, nung makita ni Lord, nagkakaistong mga tao ito, at ang sabi ng mga tao ito, gumawa tayo ng syudad. Let's make a city for our own selves. Para kanino daw? Para sa kanilang sarili. Let's make a name. Gagawa tayo ng pangalan. Para kanino? Para sa kanila ulit. Hallelujah. Nakalimutan nila na merong Diyos. Hallelujah. Sabi po ni Solomon, many are the plan in the man's heart, but the Lord's purpose will always prevail. Hallelujah. Marami silang plano. Hallelujah. Pero tandaan po natin, pag si Lord ang kumilos, pwede niyang hadlangan din. Kahit yung imposible,
talagang imposible na. Hallelujah. Kasi sabi ni Lord, come let us go down and confuse their language so they will not understand each other. Kita niyo yun? Hallelujah. Pag iba yung interest mo, iba yung idea mo, it is not God's idea. It is not God's kind of unity. Hallelujah. Isang araw mawawala din yan. Yan ninyo, ginawa ng Panginoon, God confuses. Hallelujah, their languages. Di na sila nagkaintindihan. Biglang merong Chinese, biglang merong, di ba? Nag-uusap sila, ano ba yung sinasabi mo? Di na kita maintindihan. And sometimes, it is really very important na malaking factor yung nagkakaintindihan pa lamang sa lingwahe. Amin ba yon? So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. Hindi na natuloy yung kanilang ginawa. Kahit nakita ng Diyos na kaya nilang gawin yun. Hallelujah. Pero kasi mali yung kanilang motibo. It's true, napaka-importante yung motibo natin. In everything na gagawin po natin. Kahit yung iniisip mo na gusto mong yumaman, Lord, kung yayaman man ako, Lord, gusto ko, Panginoon, sa pagyaman ko, mag-glorify ka sa buhay at pamilya ko. Amen. Yun palagi ang isipin natin. Lord, kung matapos man ako ng aking pag-aaral, gusto ko, Panginoon, yung matapos ako, Panginoon, yung makikilala ka na ikaw ang dahilan kung bakit nakapagtapos ako. See, yun yung very important na meron tayo. Hallelujah, na kung saan isipin po natin, everything, tandaan po natin yan. Yung paglikha lang ng Diyos sa buhay natin, the very reason why God created us, sabi niya, I created you for my own glory. I created you for my own pleasure. Hallelujah. Not for the pleasure of your husband and your wife. It's for God's pleasure. Yun yung hindi po natin dapat makakalimutan, mga kapatid. Sabi niya dyan, nothing will be impossible when there is true unity. Hallelujah. Ito po yung pangalawa na makikita po natin. Ito po ay kwento na nandito rin sa aklat po ng Exodus. Sabi po niya sa verse 8, I think this is in chapter 17, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I'll stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. So as long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame Amalekite army with the sword. Nagtagumpay daw si Joshua doon sa labanan. Hallelujah. Makita po natin ang kwentong ito. Habang nakikipaglaban si Joshua sa mga Amalekite, sabi niya, habang si Moses nakataas yung kanyang kamay, nananalo si Joshua. Hallelujah. Ano bang meron doon na nakataas yung kamay niya? Actually, si Paul, sabi niya kay Timothy, I want all men everywhere while praying, lifting up their holy hands to the Lord. Abang nananalangin daw, I do believe si Moses nung time na yan, hindi lang nakataas bastang kamay niyan. Naniniwala ko nananalangin yan. Hello? At napakahalaga pala nito na the real battle, hallelujah, wala doon sa, alam niyo yung laban ng pisikal?
nakikipaglaban si Joshua. Kasi sabi niya doon, habang nakataas yung kamay ni Moses, nananalo sila. Ano bang meron doon? Hello? Ito po ang pinapakita ni Lord. Ang tagumpay daw natin, hallelujah, it's not in the physical. That's why si Paul sabi niya, our fight is not against flesh and blood. It's against rulers, principalities of darkness in high places. That's why it's very important yung prayer. Hallelujah. Dahil ang totoong tagumpay nandoon sa panalangin. Kasi kung si Moses huminto na, hallelujah, I think hindi magtatagumpay si Joshua. Hello? Hallelujah. Ito po yung dapat i-acknowledge natin. Why in our life as a Christian, bakit tayo nagtatagumpay? May mga tao na kung saan nag-hold ng accountability sa atin. They're praying for us. Hallelujah. At habang may mga nananalangin sa atin, kaya nga ako, I thank God for my mother. Kasi nakita ko po yung nanay ko gabi-gabi pag nagising ako ng madaling araw, gabi, hating gabi, naririnig ko yung nanay ko nananalangin. At talagang iniisa-isa yung pangalan naming magkakapatid na ipinag-pray niya. Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat kung bakit ako naging pastor dahil may nanay akong nanalangin para sa akin. There are people who are praying for us, not only my mother. In the church, there are pastors, there are leaders. Kasi nung mga time na yon, hallelujah, sinasabi nila sa akin na magiging pastor ka, magpapastor ka. And I know, hindi lang po nila ako tinutulak, but they are praying for me na ma-fulfill yung calling ni Lord sa buhay ko. See, that's why kahit sino man sa atin, may nananalangin. Hallelujah. That's why very important na kung saan, meron pong tinatawag na kung saan accountability ang bawat isa. May nagpre-pray sa'yo, pinagpre-pray mo rin yung katabi mo. Why? Napakahalaga ng panalangin sa ating buhay. Sama-samang panalangin. Amen. Hallelujah. Kung bakit ang church na ito nandito pa rin? Bakit? There are people who are praying for you. There are people inside the church na nanalangin para sa church na ito. Hallelujah. How much more kung lahat tayo mananalangin? Diba? Kalabitin mo yung katabi mo. Hallelujah. Pwede ba samahan mo akong manalangin dito sa church? See? There is undeniable power in unity. Hindi po nila ma-deny yan. Hallelujah. That there is power in unity. Sabi niya, verse 1 ng Psalms 133, Behold how good and how pleasant it is when brothers dwells together in unity. Hallelujah. Sabi po ni David, it is like a precious oil. Hallelujah. There is an oil of anointing that it keeps on flowing. Hallelujah. In the church when there is unity inside the church. Sabi niya, it is like a precious oil run down from the head. Down, hallelujah, to his beard. Sabi niya, even to the collar of his garments. Hallelujah. It is like a dew of Hermon falling on Mount Zion. Sabi po ni David. For there the Lord will command the blessings, even life forevermore. Kita nyo yun na meron ding makikita mo yung salvation ng Panginoon. Pag nagkakaisa tayo, may salvation na kung saan ginagawa ang Diyos, not only inside the church. God is saving people when the body of Christ is in unity. Hallelujah. Hindi lang dumadaloy yung oil na yan. See, kanina we talk about the oil. Tama? Hallelujah. Yung oil na yan, hallelujah, nag-preserve sa bawat isa sa atin. And that oil also will preserve that kind of unity na kung saan ninanais ng Diyos na mangyari sa kanyang iglesia. It's the unity in the Spirit. Hallelujah.
Yan yung makikita natin na talagang magbubunga kahit anuman. Hallelujah, yung pagdaan ng iglesia ng Diyos. Pag si Lord ang bumuo. Hallelujah. Anong sabi niya? Anuman ang buksan ng Panginoon, walang pwedeng makapagsara nito. Tandaan po natin, hallelujah, napakahalaga. It's the Lord, ang Panginoon, ang nagnanais na kung saan maranasan natin itong klaseng pagkakaisa na ito. The early church, alam po natin yan. Hallelujah. Na nagkaisa po sila. Ano pong ginawa nila? Sabi niya, they were in one accord. They were in one place. What these people are doing, they keep on praying. Why? God has a promise for His people. Ano yung pangako ng Diyos? Sabi ng Panginoon, wait for the promise of my Father. Hallelujah. Anong pangako ng Diyos sa kanila? Hallelujah. Ibababa niya yung kanyang banal na espiritu sa panahon na yon. Hindi nila alam kung hanggang kailan yung pag-aantay po nila. But the most important thing na kung saan mangyari sa iglesia ng Diyos, we keep on waiting. Hallelujah. And while we are waiting, hallelujah, we need to keep on praying. Manatili po tayo na nanalangin din, mga kapatid. Bakit? Hallelujah. Alam po natin nandoon din yung, alam niyo yung kung tayo nananalangin, yung oil natin, dyan po nagkakaroon ng extra oil ang bawat isa. Why not if you're not praying? Hello? Hallelujah. I don't want you to be called a foolish Christian this morning. But actually, that is the reality. If a Christian is not praying, hallelujah, baka hindi ka kasama doon sa mga wise virgins. Bakit? Wala kang extra oil pag hindi ka nananalangin. Wala kang extra oil if you are not meditating the Word of God. Hello? At nais ng Diyos na kung saan, hallelujah, hindi lang natin maranasan ang pagpapala. You know what? Tignan po ninyo ito. Sabi po ng verse 3, it is like the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord command His blessing. He command His blessing. Hallelujah. Ano pong ibig sabihin ng Lord? Hallelujah. Kung ito po ay makita ng Diyos na meron tayong pagkakaisa in the Spirit. The unity of the Spirit. Hallelujah. I tell you, ang pagpapala ay hindi mahirap para sa bawat isa sa atin. It's the blessing. Hallelujah. Hindi mo hinahanap yung pagpapala. Sa totoo lang, maraming Kristiyanong hinahabol ang blessing. But you know what? When this kind of unity ay nangyayari sa loob ng iglesia ng Diyos, hindi na hinahanap ang blessing. Tayo yung hahanapin ng pagpapala. Bakit? Promise ni Lord, God will command His blessing. Uutusan ni Lord yung pagpapala pumunta sa bawat pamilya. Bakit? Mayroong purpose si Lord. In every blessing, God has a purpose. Hallelujah. At huwag po natin kalilimutan pag pinagpala tayo ng Diyos. Lord, itong blessing na meron ako, alam ko may purpose ka. Hindi lang para sa akin, hindi lang para sa pamilya ko. You know what the early church, sabi niya doon, the early church has one thing in common. Yung mga pinagpala ng Diyos ng mga time na yon, ibinahagi nila yung kanilang mga blessing. Una, hallelujah, for the work of the ministry. At sumusunod yung pangangailangan ng bawat isa. Sabi niya doon, walang mahirap sa kanila. Bakit? Pati yung mga mahirap, naambagan ng blessing. That's how the Lord will work inside the church.
kapag ang Panginoon naglo-glorify sa klase ng pagkakaisa meron tayo. I want you to stand up with me. At pwede bang isipin natin sa ating pong mga sarili, Lord, I belong to your church. I belong to this church. Hallelujah. And as a member, bawat miyembro, akong miyembro ng church na ito, though I am a pastor, I am a member of this church. And each one of us, meron tayong mga obligation na ginagawa. And that obligation na meron tayo, we're praying, we're hoping, it will not be a burden to us. Hindi magiging pabigat para sa atin. Because we know and we believe, yung meron tayo, we're doing it for the glory of God. We're doing it because we love God. Kaya sa totoo lang mga kapatid, pag tayo totoong nagkaisa at magkakaisa, hindi mahirap na gawin ang church building na ito for God's glory. Habang ikaw ay nakatayo, just think, isipin mo sa oras na ito, you are part of this body. Ano man yung magiging achievement na meron tayo, hindi lang para sa atin, una, para sa kalulhatian ng Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Pwede ba sa oras na ito, tingnan mo yung sarili mo, ano ba Panginoon ang pwede kong iambag para sa iglesia mo? As one body, alam po natin may mga mata, may mga kamay, may mga tainga. Saang parte ka ba sa umagang ito where you can help to strengthen this body? At para sa kabutihan ng bawat isa sa atin, dahil tayo'y iisang katawan. At ang pinakaulo ng katawang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Panginoon, sa oras na ito, O God, dalangin ko na bigkisin mo kami, Panginoon, ng isang spirito ng pagkakaisa. Isang pag-ibig na dumadaloy, Panginoon, sa aming mga puso. Iisa ang lingwahe namin, Panginoon, O God. And that language, O God, is the language of your love. Yung lingwahe na meron kami, Panginoon, it will bring honor and glory to your name. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba po kami, O Diyos. Hallelujah. Dahil alam namin, Panginoon, hallelujah, kung ang pagkakaisa na meron kami ay mga pansariling mga interes lamang, Panginoon, alam namin hindi ito ang kalooban mo. That's why we pray this morning, O God. Hayaan mo na yung unity na dadaloy sa aming pong kalagitnaan. It's the unity of the Spirit. It is the work of your Holy Spirit, O God. Dahil alam namin, pag ikaw ang kumilos, O Diyos, sa aming mga buhay, wala kaming bagay na hindi kayang gawin. Wala kaming bagay na hindi kayang isakripisyo, Panginoon.
Dahil una sa lahat, kayo po ang nagsakripisyo para sa amin. Para kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na kagaya nito, Lord. Nakatitiyak po kami isang araw, Panginoon. Hallelujah, na yung buhay na idinulot mo sa bawat isa sa amin ay buhay na hahantong sa langit. But Lord, habang kami po ay nandirito sa mundong ito, Panginoon, hayaan mo, Diyos, o God, na magawa po namin ang mga bagay na kung saan Ikaw, Panginoon, ay malulugod sa aming mga buhay. Lord, salamat, Panginoon, samahan mo kami at hayaan mo na kami pikisin, Panginoon, o Diyos, Lord God. Hallelujah, ng iisang diwa, Panginoon, iisang espiritu ng pagkakaisa. At Ikaw ang siyang may taas sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord. We also pray, O God, hallelujah, not only for your church. We pray also for our government, O God, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, kami namamanghik, Panginoon, bilang iyong iglesia, Panginoon. Yung totoong diwa ng pagkakaisa, Panginoon, ang siyang ibalot mo, Panginoon. Especially, Lord God, sa aming mga senador, Panginoon. Sa mga kongresista, Panginoon, O God. Hallelujah, mula sa aming pamunuan, Panginoong Diyos, O God. Hayaan mo, Panginoon, O Diyos, O God, hindi lang mga pansariling ambisyon at kapakanan ang kanilang iisipin, Panginoon, O God. That's why we are praying, God, for our nation today, O God. Hallelujah, as we keep the unity of the Spirit in the body of Christ, Lord. God, we're also praying, God, for that kind of unity, Lord. Hallelujah, na Ikaw, O Diyos, O God, ang siyang bumabalot, Panginoon, O God, sa mga pagkakaisa na yan, Panginoon. At hayaan po ninyo, Panginoon, anumang mga pansariling adikain, O Diyos, O God. Hallelujah, hayaan po ninyo, O Diyos, kung ano ang ginawa po ninyo as you scattered, God, the people, hallelujah, when they are building the Tower of Babel, O God, because the kind of unity, Lord God, hallelujah, na meron sila, Panginoon, hindi ito yung nais mo, O Diyos. Kaya, Lord, kung hindi yan yung kalooban mo, Panginoon, is scattered, O God, hallelujah, bring into confusion, O God, hallelujah, yung mga gawain na yan, Panginoon, kung hindi sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, kayo ang siyang kumilos sa bansang ito, Lord God. Mamagitan, Panginoon, at mangyari ang iyong kalooban, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. We thank you and we just want to honor you, Lord God, today, Lord. Hallelujah. We bless you. For this we ask and pray. In Jesus' name. Amen. Sige po, sandali po tayong umupo at tayo po ay